Yun, Sabado ulit mga ka-chicks, good morning. Axel, shoutout ka muna. Axel. Ayan, si Axel. Nanguhuli tayo ng ano dito. Mga for local banding, WPC local banding. Kaayos lang yung dami nito. Lilipat natin sa mas malaking range mga ka-chicks. Yan. So next week, babandingan at pababand natin ng WPC local banded. Yan. Ayos. Ganito yung mga tropa natin. Si Axel, si The Professional at si Tongtong. Tong, shoutout mo muna yung mga tropa nating Gin Bulag. Tong! Oh, Gin Bulag. Yan, ganyan ang simpleng sistema ng panghuhuli, no? Nilagyan natin ng lambat. Lilipat natin sa mas malaking range. Shoutout sa mga tropa nating OFW. Libang-libang tayo ng konti ngayon, Sabado. Chill-chill lang, ha? Yan. Siguro mga more or less ano to, 80 o mga ganyan, no? Hindi lang. Hindi pa napipili yung mga lalaki, hindi pa natin napipilian to mga ka-chicks. Lilipat natin doon sa mas malaking range, doon. Yan. Mamaya lilipat tayo doon. Papakita ko sa inyo yung mas malaking range natin. For local banding and then national. Mga national natin medyo maliliit pa. Siguro mga 200 to 300 ang national. Yan. Punta tayo doon sa lilipatan mga ka-chicks. Pakita ko sa inyo. Marami na tayong baby stag, early bird. So maganda yung pasisyo natin ngayon, no? Mga ka-chicks. Ayun, meron pa tayo dun mga for national. Tatlong malilit na range yan para sa national. Tapos pag medyo malaki-laki na sila, lilipat natin sa mas malaking range para mas malaki yung galawan. Papunta tayo dito sa isa sa malaking range. Ito yung mga para sa local banding natin next week. Yan. Kasi siya sa video medyo magalaw, ah. So ito yung mga early bird natin, oh. Nandito sila. Yan, mga early bird yan. Dito naman yung lilipatan natin ng mga local natin. Yan, dami na rin dito. Halos sa ito, yun nandito, puro lalaki na to. Ayan, oh. Yan, dami. Yan pa. Maganda na edad nila. Tama-tama sa local. So makikita nyo,
yung range area natin mainit. Pero may mga lilim naman sila no, na pwede sulungan. Ayan. Local banding ng WPC ang ilalagay natin dito. So medyo nakakaraos na tayo sa breeding 2026 season. So pag nabandingan to, ayan, diretso na yan. Wait na lang natin na medyo mas lumaki pa para ma-separate sila ng individually no, sa hardening pen, and then tali afterwards. Yung pinapatukan natin sa mga ganitong age, crumble no. Then mga 4 to 5 months gagawin na natin pellet. Yun, meron tayong gold oh. Ayan mga ka-chicks. Gold, gray, white. Ayan. Ganda ng white na to mga ka-chicks oh. Ayan. Ang age nito December, January born. So 2 months. Going 3 months. Yan, medyo may natutuka sila, damo, mga kulisap. Yan ang kagandahan sa mas maganda yung range nila, mas malawag na. Nagpapahinga sila sa lamig pag nainitan na. So mas maganda na minsan nagpapainit naman. Hindi rin maganda yung masyadong malilim na range ng mga manok natin, mga sisyo natin. So ito, ang range na to nasa 150 heads. Ayos na rin. Yung siguro yung local natin mga 150 or mas marami pa no, mapapabanded natin next week. Kaisan lang, mahirap din naman sobrang dami no. Sa mga mag-start, estimate nyo kung ano yung kaya nyong erase na bilang. Hindi porket meron tayong nagbibreed tayo, tira lang ng tira. Mahirap din yung sobrang dami na hindi naman kaya. Hindi kaya ng space natin, hindi kaya ng wallet natin. So, tingnan din natin. No? Ito, namumula na si ano. Mga red natin, yung mga sweaters. Gaganda na oh, mga ka-chicks. Yan oh. Quality. Oh. Yan, meron tayong mga white. Yan. Wala na namang babae no. Yung ating mga white pag naglabas, karamihan lalaki. Napakadalang ng babae. Tulad dito sa batch na to no. Hindi na makaramihan yung puti, pero walang babae kahit isa. Puro lalaki yan. Kita nyo mga ka-chicks oh. Sulit dahil malalaki, pero ang hirap din naman kumuha ng babae no. Mahirap kumuha ng babaeng puti.
Dahil madalang maglabas ng babae na white. Ayun, may nakita kong isa, yung bagong babae. Pero tingnan nyo, nandito puro lalaki yan mga ka-chicks. Ayun, isang babae, maliit pa. Ayun, babae yan. Pero ito mga nandito, yan, puro lalaki na naman. Puro lalaki yan mga ka-chicks. Ganda rin, kaya lang minsan naghahanap tayo ng mga babae, wala tayong babae na white. Napakadalang. Kaya pag may naglabas ng babaeng white, automatic yung ginagamit nating materyales. Dami na. Yan. So na-share ko lang yung ating mga sisiu for local banding. Nakasurvive na, nakaraos na tayo sa breeding. So sunod niya na individually hardening. Pero pinakamabigat na stage yung pag-breed from sisiu na maliliit, day old to hanggang 1 month. Yun ang pinaka-challenging. So mahirap din. Pero pag nakalagpasan mo yun, okay na, madali na. Dahil buhay na lahat yan. Yan. So dito may iwasan yung tukaan ng balahibo kasi maluwag no? Mas maganda yung magiging pagtubo ng balahibo nila kasi takbo lang iwas lang sila ng iwas sa ibang mga salbahe. Pero hindi pa rin maiwasan magtukaan, magpaluan ng konti. Ganyan naman talaga Ayan, dami na. Sulit ang pagod, gastos. Ayan Alas 10:12 ng umaga ngayon, mga ka-chicks. Ang pakain namin sa mga maliliit na sisiu 4 times a day. Umaga, merienda, hapon, saka sa gabi yung may mga ilaw pa, binibigyan natin yan ng mga patuka. Mas maganda. Kasi yun pa lang yung stage ng development ng kanilang katawan. So kailangan puno-puno ng pagkain yan. Minsan 3 times okay na rin pag lalo na medyo malalaki na. Tapos pag medyo nasa 5 months na sila, 2 times na lang yon, mga ka-chicks. Sigurado magaganda yung magiging hipo ng manok natin. Quality feeds, huwag kayong magtitipid sa feeds, especially pag maliliit mga sisiu. Pag tinipid mo yan, hindi gaganda yung katawan yan. Yan. Dami, nakakatuwa. Nakakatuwa mga ka-chicks. Dami niya. Ito na yung mga early bird natin nga pala, pinakita ko sa inyo. Malapit na to, magsisiporma na So hiwa-hiwalay natin isa-isa. Gagawa na tayo ng mga hardening pen natin. Meron tayong mga 3x3 na galvanized dyan. So ilalatag ulit natin yon. Doon natin sila lalagay pa isa-isa. Yung mga medyo sobrang mature na, lalagay na natin doon. Update ko kayo, papakita natin mga chicks, kung paano natin gagawin yon. So stage by stage lang yan. Lipat lang ng lipat. Susunod, tali na. Kuha tayo ng magdadagdag tayo ng mga tipi ngayon dahil mas marami tayong production. Papakita natin kung paano tayo magdagdag ng mga tipi. Yan. Ay, nga pala, itong mga range natin may mga tipi to, para meron silang nasisilungan. Iba kasi may
mga pambasin nyo, natatakot, no? May mga matatapang. So humihiwalay sila. Ayan, pwede silang sumilong sa mga tipi na yan kung kailangan. Okay. So update ko kayo sa susunod na video natin, mga ka-chicks. Sana nag-enjoy kayo sa mga maiksing video natin ngayon. Next week, bandingan natin to. Malalaman natin kung ilan yung kakiral natin, no? Yan. So lipat muna tayo at mainit na rito, mga ka-chicks. Shout out sa mga nakakuha sa atin ng mga estudyante rito, no? Yung nakaraan, no? Maganda naman yung mga feedback. Yung iba talaga bumabalik pa. So this season sana magsibalik ulit kayo, no, mga ka-chicks. Salamat sa pagtangkilik dito sa ating mga alaga. Pasmina Game Farm. Yan, tapos na yung mga tropa. So dun sa maliit na range na yun, may ililipat naman tayo, no, na ibababa natin galing sa mga brooder. For national na yun, national banding. Ito yung isang cage, no, para sa national natin. Yan, marami rin to, mga ka-chicks. Ito. Ayun, no. Pasukin natin, pakita ko sa inyo. Para nalilibang tayo, no. Libang-libang lang. Pasukin natin ang maliit na range natin sa for national naman to. Ang dami rin ito, mga ka-chicks. Ayun, no. Dami niyan. Ito yung pinakita ko last time, no, sa video. Yan, no. Dami. So ililipat natin to, no, mga ilang araw sa mas malaki-laking range. Yan. Masisigla naman, ayos to. Healthy, yun ang dapat. Priority. Healthy ng mga sisiw. Otherwise, lumaki man sila pero hindi nagkasakit ng bata, yun mahirap. Okay? Ganun lang, mga chicks. See you at my next video. Mabuhay po tayong lahat. Oh, the professional. May nagtatanong, ano daw ba sikreto mo sa pananatiling mukhang bata? Bing bang. Bang bang, ayun. So mga chicks, thumbs up. Mabuhay po tayong lahat. Bye bye.